Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2326, ang libingan ng Black Phoenix Valley. Bumalik sina Lenge at Aomo. Hindi na nila itinuloy ang paghabol sa misteryosong cultivator na nakaitim na damit, napakabilis nito. Galing ka sa Dragon Clan, narinig mo na ba ang mga ganyang halimaw dati? Tanong ni Lenge kay Aomo. Wala siyang masyadong alam tungkol sa Supreme Animal World. Hindi, mas nakakatakot pa siya kaysa sa isang hayop. Kakaiba rin ang mukha, sabi ni Aomo. Hindi niya makakalimutan ang mukha na iyon. Biglang lumingon si Aomo sa paligid at napagtantong nawala si Xiaoya. Sumigaw siya. Nasaan ang aking nakababatang kapatid na babae? May tumawa. Lumingon si Aomo at napatingin sa isang babaeng nakaitim na damit. Malamig niyang sinabi. Kinuha mo siya. Gusto namin ng makajos na dugo ng dragon, isang mangkok. Casual na sabi ng babae kay Aomo. Naninigas ang mukha ni Aomo at galit na galit siyang sumigaw. Bastos. Tinanong mo sana ako kung gusto mo ng dugo ng dragon, bibigyan kita. Gusto ko ng makajos na dugo ng dragon. Sabi nung babae. Sumimangot si Aomo, matigas ang mukha. Sumusumpa siya. Wala kang makajos na dugo ng iyong mga ninuno, at ngayon nang ahas kang humingi ng ilan sa mga dragon. Napakawalanjiya. Gusto mo bang sirain ka ng Dragon Clan? Maaari kang tumanggi. Isasakripisyo natin ang maliit na batang babae. Kung gagawin namin, hindi mo kami masisisi. Sabi nung babae. Sinabi ni Lenge, narinig ko na ang mga itim na phoenix ay bastos, walang bagay na hindi nila pananggasan. Kilala sila sa mga ganyang gawain. Tao ka, isara mo yang marumi mong bibig. Sabi ng babae, malamig na nakatitig kay Lenge. Pinuno ng dark chi ang hangin at pinalibutan siya. Sinabi niya kay Aomo, wala kang maraming oras para mag-isip. Dinala namin ang babae sa grave of Black Phoenix Valley. Kung magtagal ka pa, ihahandog namin siya bilang sakripisyo sa aming mga ninuno. May ibibigay ako sa iyo. Sabi ni Aomo. Hinatak niya ang mahabang mukha. Si Xiaoya ay nakababatang kapatid na babae ni Linfang. Hiniling niya sa kanya na alagaan siya, at ngayon ay masyado siyang pabaya at iniwan siyang mag-isa sa loob ng ilang minuto. Kailangan niyang pasanin ang responsibilidad paon. Galit na galit siya. Sinabi ni Lenge, ang makajos na dugo ng dragon ang dahilan kung bakit kayo'y mga dragon na may talento. Kung ang mga dragon ay mawalan ng makajos na dugo, maaari nitong masira ang kanilang paglilinang. Alam ko, sabi ni Aomo na itinaas ang kanyang mga kamay. Ngunit wala akong pagpipilian, para sa aking ama. Nagulat si Lenge, ang taong tinawag niyang tatay ay malamang na si Damon mula sa World Clan. Nagulat siya, ngunit mas naunawaan niya ang kanilang relasyon. Tumayo ang babaeng nakaitim na damit at mukhang naiinip. Gusto niya ang dugo sa lalong madaling panahon. Isang silweta ang lumitaw sa di kalayuan at isinara ang mga ito ng kasing bilis ng kidlat. Aomo, tumigil ka, may sumigaw. Tumigil sa paggalaw si Aomo. Mukha siyang masaya at sinabing, Tatay. Ang babaeng nakaitim na damit ay umatras at ibinuka ang kanyang mga pakpak. Isang malamig na espada ang gumalaw patungo sa babae. Tumama ang espada sa kanyang ikatlong mata. Nakatitig siya sa silweta, hindi siya makapaniwala. Ang taong ito ay naglakas loob na subukan at patayin siya nang walang sinasabi. Biglang sumabog ang babaeng nakaitim na damit. Ang kapaligiran ay napuno ng nakakatakot na sword chi. Ang mga tao sa paligid ay namangha at nanginginig. Pupunta tayo sa grave of Black Phoenix Valley. Sabi ni Linfang. Agad, umungal si Aomo at naging isang napakalaking itim na dragon. Siya ay bumangon sa hangin, si Linfang sa kanyang likod. Tumalon din si Lenge sa kanya. Ang ibang babaeng nakaitim na damit na nakahuli kay Xiaoya ay dumating sa lambak. Napakalamig doon. Nanginginig si Xiaoya dahil sa ginaw at sinabing, Ate, sobrang lamig dito. Nasaan ba tayo? Ito ang libingan ng Black Phoenix. Kapag ang mga itim na phoenix ay hindi pa ganap na patay, inilalagay namin ang kanilang mga thread ng kaluluwa dito. Maaari silang sumipsep ng lakas, sigla ng tao o bestial chi. Tinutulungan silang maging mas malakas muli. Sabi bae, bakit mo ako dinala dito, ate? Sabi ni Xiaoya, pinagpapawisan siya ng malamig, at takot na takot. Patuloy niyang kinokontak si Linfeng gamit ang kanyang jade talisman. Napatingin ang babaeng nakaitim na damit sa anteng-anteng sa kanyang leeg. Hinawakan niya ito at pinaghiwa-hiwalay. Tumiti siya at sinabing, Little sister, huwag mong gawin ang mga ganoong bagay. Darating ang kapatid mong dragon. Kapag binigyan niya kami ng dugo, dadalhin ka namin sa isang ninuno sa lambak. Ate, bakit hindi mo ako pakawalan pagkatapos? Tingnan natin kung may liligtas ka ng kapatid mong dragon. Sabi ng babaeng nakaitim na damit, tumatawa ng masama gayon paman, sa sandaling iyon, ang kanyang mukha ay nagbago ng husto, siya ay naging nakamamatay na mapatla. Siya ay patay na, gusto mong mamatay. Sabi ng babaeng nakaitim na damit, biglang nagpakawala kay Dark. Muli niyang hinawakan si Xiaoya at nagpatuloy sa paglipad. Itinaas ni Xiaoya ang kanyang ulo, gusto niyang umalis, ngunit hindi niya magawa, at hinampal siya ng phoenix gamit ang kanyang napakalaking itim na pakpak. Umubos siya ng dugo at nahulog mula sa langit. Isang itim na silweta ang kumuha sa kanya. Ang chi sa paligid niya ay malamig sa yelo, na nabuo ng mga itim na anino ng phoenix. Mukha silang mga Diyos ng kamatayan. Lahat sa lambak ay amoy kamatayan.
Brother. Sabi ni Xiaoya, bumagsak siya sa lupa, ngunit patuloy siyang dinadala ng mga anino. Isa pang jade antang-antang ang lumitaw sa kanyang mga kamay at nabasag. Lumitaw ang mga ilaw sa paligid niya, lumitaw ang mga naglalakihang estatwa at pinrotektahan siya. Ang mga anino ay bumagsak sa mga tagapagtanggol. Napaluha si Xiaoya, naglabas siya ng maraming jade talismans at deployment talismans. Ginawa ni Linfang ang mga ito para sa kanya upang magamit niya ang mga ito kapag siya ay nasa panganib. Nanalangin siya na dumating si Linfang sa lalong madaling panahon. Sa sandaling iyon, si Linfang ay nasa likod ni Aomo kasama si Lange. Ginamit ni Linfang ang kanyang makajos na kamalayan upang siyasatin ang lugar. Nakakatakot siyang tumingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagpatay. Sabi niya, Aomo, bilisan mo. Oo, ama. Sabi ni Aomo. Mukha siyang umuungal sa galit. Tumiwanag ang madilim na ilaw sa paligid niya. May kung anong lakas ng dugo ang pumaligid sa kanya at pinayagan siyang lumipad ng mas mabilis. Gaano kabilis? Nagulat si Lange. Ang mga dragon ay talagang napaka-talented. Paano hindi ka panipaniwala? Pinuno ng chi ang hangin. Tumingin si Lange kay Damon. Naglabas siya ng lakas ng kaluluwa, at isang matalim na chi na tila maaaring hatiin ang buong kalangitan. Isang matalim na espada ang lumabas sa kanyang katawan at gumuhit sa kalangitan. Ang kaluluwa ni Damon ay hindi ka panipaniwala, iniwan pa niya ang kanyang katawan kasama ang kanyang kaluluwa. Kung gaano kalakas, ginagawa siyang parang Diyos ng kanyang kaluluwa. Nagsanib na ito sa lupa at langit, ngunit ang mas masahol pa, tila kaya niyang kontrolin ang lupa at langit gamit ang kanyang kaluluwa, tulad ng isang Diyos. Naisip ni Lange nang maramdaman niya ang chi. Siya ay nagulat at natigilan. At ang enerhiya ay lumabas ng mas mabilis kaysa kay Aomo, kamangha-mangha. Ang Grave of Black Phoenix Valley ay nasa kailaliman ng Black Phoenix. Ang mga espada ay gumagapang sa kalangitan ng Black Phoenix. Maraming tao ang nagtaas ng ulo at nakasimangot. Isang malakas na kaluluwa ng cultivator ang lumilipad sa langit ng kanilang teritoryo. May galit na sumigaw. Sino yan? Pigilan mo siya. Ang lakas ng kaluluwa ng taong iyon ay sinalakay at nawasak, ngunit ang mga espada ay patuloy na lumilipad patungo sa direksyon ng lambak. Nagamit na ni Xiaoya ang halos lahat ng kanyang jade talismans at deployment talismans. Natakot siya, mamamatay na ba siya? Ang itim na phoenix ay sumisigaw at nangangapa sa kanyang mga depensa. Kakainin siya nito sa isang kagat. Brother, sa hinaharap, hindi na ako makakasama sa'yo. Lolo, sana ay maging isang walang katulad na cultivator ka. Ingatan mo ang iyong sarili. Bulong ni Xiaoya, malungkot na nakangiti at nakapikit. Nabasag niya ang huling anteng-anteng na mayroon siya, umiiyak pa rin. Mamamatay na ba siya? Naramdaman ni Xiaoya ang mga mapanirang enerhiya sa paligid niya. Hindi pa siya patay. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang mga espada na umiikot sa kanyang paligid, pinoprotektahan siya. Brother, ikaw ba yan? Bulalas ni Xiaoya, nakilala niya ang chi na iyon. Hinaplos ng isang espada ang kanyang mukha. Napakainit ng chi, tumiti siya ng malawak at sinabing, alam kong mapoprotektahan mo ako, brother. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2327, Panganib sa Grave Valley. Sa Black Phoenix Clan, ang malalakas na cultivator ay umangat sa hangin at lumipad patungo sa Grave of Black Phoenix Valley na galit na galit. Ang babaeng dumukot kay Xiaoya ay lumitaw sa langit, ang kanyang mga mata ay kumikinang na malamig. Ano ang nangyayari? Kaninong kaluluwa ang naging espada? Nagpatuloy siya sa paglipad sa direksyon ng Grave Valley. Sa sandaling iyon, sa Grave Valley, maraming malalakas na cultivator ang lumitaw. Ang mga miyembro ng Black Phoenix Clan ay nasa langit, hindi sila nang ahas na pumunta sa lambak ng madali. Ang kanilang mga ninuno ay namahinga sa kapayapaan doon. Hindi nila sila maabala habang sila ay nagsasanay sa paglilinang upang mabuhay muli. Sino ang nang ahas na saktan tayo? Sabi ng isang matanda ng mga sandaling iyon. Galit na galit ang itsura niya. Ang babaeng nakasuot ng itim na damit ay lumitaw sa kanyang harapan at sinabing, Elder, may isang babaeng tao sa lambak. Siya ay may kaibigang dragon. Inagaw ko siya dahil gusto ko ng makajos na dugo ng dragon. Hindi ko akalain na mabibigo ako. Gumagawa ka ng mga hakbangin na maaaring magdulot ng gulo para sa ating lahat. Pumunta sa valley ngayon at lutasin ang issue. Malamig na sabi ng matanda. Namutla ang mukha ng babae. Elder, ayoko. Mukha siyang natakot. Nagdulot ka ng gulo, kaya dapat mong pasanin ang responsibilidad, pumasok ka na. Sabi ng matanda. Mas lalong namutla ang mukha ng babae. Iyon ang lugar kung saan nagpahinga ang kanilang mga ninuno. Kung sino man ang pumasok sa loob, ito ay bilang isang sakripisyo. Kahit na siya ay mula sa Black Phoenix Clan, walang exception. Kahit na pumasok ang mga miyembro ng Black Phoenix Clan, ginamit sila bilang mga sakripisyo at namatay. Ngunit wala siyang pagpipilian. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa lambak. Hindi nagtagal ay nakita niya ang ilang ilusyonaryong itim na phoenix sa paligid ni Xiaoya, ngunit may mga espada na nagpoprotekta sa kanya at hindi hinayaang mapalapit sa kanya ang mga kaluluwa. Gumalaw ang babaeng nakaitim na damit, ang kanyang mga pakpak ay nagbuburr sa kalangitan. Inilabas niya ang bestial chi, at iniluwa ang madilim na apoy.
Ang ilan sa mga nagniningning na espada sa paligid ni Xiaoya ay pinutol ang itim na apoy ng paputok, na pinupuno ang hangin ng apoy. Isang napakalaking itim na phoenix ang lumipat patungo kay Xiaoya. Ang mga espada sa paligid ni Xiaoya ay naging isang napakalaking espada, na puno ng sword chi ang hangin. Ang nakasisilaw na mga gintong ilaw ay sumilay sa kalangitan at bumangga sa itim na phoenix. Atake ng phoenix. Sigaw ng itim na phoenix, nabangga ang dambuhalang espada. Ang dambuhalang espada ay pumutok, ngunit ang kanyang katawan ay nanginag. Sa sandaling iyon, biglang pinalibutan siya ng mga naglalakihang itim na phoenix, at ang kanyang mukha ay namutla ng nakamamatay. Hindi. Mga ninuno. Galing ako sa Black Phoenix Clan. Sigaw ng babae. Gayunpaman, hinigop siya ng mga anino ng phoenix, na kumagat sa bawat bahagi ng kanyang katawan habang pumapalibot sa kanya ang itim na usok. Ang itim na sigla na chi ay lumayo kay Xiaoya. Hindi na niya makita ang itim na phoenix, ngunit nakaramdam siya ng lamig. Nakita niya ang maraming anino ng phoenix sa itaas ng kanyang ulo, na malamig na nakatingin sa kanya. Maaari nilang limunin siya sa isang kagat anumang oras. Brother. Nag-aalalang sigaw ni Xiaoya. Ang mga espada sa paligid niya ay humihina at humihina. Galit na tumingin ang mga miyembro ng Black Phoenix Clan. Ang mga tao sa lambak ay kailangang mamatay. Kapag ang mga ninuno ay naging malakas at bumalik, sila ang mamamahala sa clan. Mataimtim na sabi ng matanda. Ang mga mata ng iba pang mga phoenix ay kumikinang. Maaari bang bumalik ang ninuno at pamahalaan ng angkan? Bigla silang nakarinig ng dragon chants. Si Aomo ay tumatakbong pasulong, ang kanyang chi ay umaaligid sa kanya. Ang mga miyembro ng Black Phoenix Clan na nasa langit sa itaas ng lambak ay biglang tumingin sa malayo at sumigaw. Tumigil ka, bumangon sa himpapawid ang malalakas na cultivator. Muling naglabas ng lakas ng espada si Lin Feng, agad na pinaghiwa-hiwalay ang ilan sa kanila. Gaanong kabastusan. Galit na sigaw ng isang Saint Emperor. Bumangon siya ng mas mataas sa hangin at naging isang napakalaking phoenix. Ibinuka niya ang kanyang bibig at nagluwa ng apoy habang ibinabato ang sarili kay Lin Feng. Ibinuka ni Aomo ang kanyang bibig at bumuga ng itim na apoy, nagbanggaan ang apoy. Kasabay nito, patuloy na lumilipad si Lin Feng. Itinaas ng itim na phoenix ang kanyang mga kuko. Isang tawang nang ahas na salakayin sila. Gusto niyang mamatay. Mamatay. Si Lin Feng ay mukhang isang Diyos. Itinaas niya ang kanyang kamao at binasag ang kanyang kalaban. Nabasag ang mga buto na parang mga nabasag na bato, tumalsik ang dugo at saka bumulwak. Tagumpay na umungal si Aomo habang patuloy na lumilipad si Lin Feng. Ha! Ang malalakas na cultivator sa kalangitan sa itaas ng lambak ay namangha at galit na galit. Naparito siya para manggulo. May naglabas ng kanilang chi para pigilan siya, ngunit sinabi ng matanda. Kung pupunta siya sa lambak, kukunin siya ng mga ninuno. Oo, Elder. Pag-amin ng taong iyon, at pinanood nila si Aomo na lumipad sa itaas ng karamihan. Brother. Sigaw ni Xiaoya nang makita siya. Ang mga anino ay nagsimulang kumagat sa kanyang katawan. Asar. Galit na sigaw ni Lin Feng. Agad siyang nawala. Ang mga soundwave mula sa kanyang boses ay gamulong sa lambak at agad na winasak ang mas mahihinang mga anino. Phew. Lumapag si Lin Feng sa tabi ni Xiaoya at huminga ng malalim. Ang mukha ni Xiaoya ay nakamamatay na mapatla, siya ay napakahina. Hinawakan siya ni Lin Feng at sinabi, "Ayos ka lang ba? Ayos lang ako, brother." Sabi ni Xiaoya, takot na takot siya, ngunit maganda ang pakiramdam niya sa mga bisig ni Lin Feng. Inilagay siya ni Lin Feng sa tabi ni Aomo at sinabi, "Munting bata, protektahan mo siya. Huwag kang mag-alala, walang sino man sa kanila ang hahawak kay Xiaoya." Sabi ni Aomo, malamig na nakatitig sa mga anino. Mayroong maraming mga anino ng phoenix, lahat ng mga ito ay mga patay na kaluluwa. Sa kuweba sa lambak, ang isang itim na phoenix ay nagiging mas at higit na natatangi, namumuo, nakahiga doon at sumisipsip ng sigla at chi. Sa sandaling iyon, binuksan niya ang kanyang mga mata. Naalala ni Lin Feng ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan at tumingin sa langit, naglabas ng isang nagbabantang kapangyarihan ng Diyos na daw na pumuno sa hangin. Ang mga itim na phoenix ay tumili at itinapon ang kanilang mga sarili kay Lin Feng. Isang puyo ng tubig ang lumitaw sa paligid niya, na bumubuo ng isang itim na butas upang palibutan ang mga itim na anino ng phoenix. Pinilit nilang kumawala. Gayunpaman, ang puyo ng tubig ay nagiging mas malakas at hindi mapigilan. Ang mga itim na anino ng phoenix ay iginuhit sa loob, at sa wakas ay nawala. Hinigop sila ni Lin Feng at nagpatuloy sa pag-angat sa hangin. Parami ng parami ang mga nasirang kaluluwa na nagtipon patungo kay Lin Feng, ngunit patuloy niyang hinihigop ang mga ito. Ang kanyang sumisipsip na lakas ay kahanga-hanga. Bulong ni Lenge nang makita iyon, namangha. Isang itim na tuldok ang lumitaw sa dikalayuan at tumungo kay Lin Feng. Nanigas ang mukha ni Lin Feng. Nakakatakot ang dalawang matang itim na iyon. Hindi masama. Napakalakas ng blood chi, malamig na sabi ng bagong dating. May impresyon si Lin Feng na napunta siya sa kailaliman ng impyerno. Maraming itim na anino ng phoenix ang lumitaw sa paligid niya, na walang awa na nakatitig kay Lin Feng. Kunin mo siya. Malamig na sabi ng isang boses. Lahat ng itim na phoenix ay lumipat patungo kay Lin Feng. Ang kanyang makajos na kamalayan ay nagningning, at isang web ng mga ilaw ang lumitaw sa paligid niya bago siya nawala.
Siya ay muling nagpakita sa harap ng isang anino at ginamit ang pamamaraan ng Ancient Holy Punches na sinisira ang anino sa isang kisap mata. Gayunpaman, pakiramdam ni Lin Fang ay hindi pa rin ligtas. Parami ng parami ang mga itim na phoenix na lumilipad patungo sa kanya. Mamatay. Malamig na sabi ni Lin Fang. Ang layunin ng kamatayan ay nawala at palayo, na nakapalibot sa mga itim na phoenix. Isa pa ang nahulog na patay mula sa langit. Ang chi ni Lin Fang ay nagiging mas nakakatakot, ngunit ang mga itim na phoenix ay may mga numero. Hindi kayang labanan sila ni Lin Fang magpakailanman. Pwede ba? Anong klaseng lakas yan? Pagkaraan ng mahabang panahon, nakikipaglaban pa rin si Lin Fang sa mga itim na phoenix. Ang kanyang chi ay lumulutang sa kanyang paligid. Gumagundong ang kulog kung saan-saan, hindi mapakali ang kapaligiran. Isang itim na kamay ang gumalaw patungo kay Lin Fang. Inilabas ni Lin Fang ang lakas ng espada. Gayunpaman, ang dambuhalang kamay ay nagmistulang isang ilusyon. Ang espada ay tumusok sa wala at sa sandaling ang lakas ng espada ay lumipas, ang kamay ay naging materyal muli. Umatras si Lin Fang. Inatake siya ng ilang itim na phoenix mula sa likuran. Hinatak niya ang mahabang mukha. Hindi nakakagulat na pinayagan siya ng mga miyembro ng Black Phoenix Clan na pumasok sa valley. Napakadelikado noon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2328, isang Saint Emperor. Gumalaw ang dambuhalang kamay patungo kay Lin Fang. Walang oras si Lin Fang para mag-isip, kailangan niyang kumilos ng mabilis. Nagpakawala siya ng mapang-ipang lakas, bago naging isang matalas na espada na tila makakasakit ng kahit ano, at lumipat patungo sa mga itim na phoenix. Ang itim na kamay ay bumagsak sa espada at ginawa itong manginig ng husto. Ang espada ay naging baluktot. Nagpatuloy sa paggalaw ang dambuhalang kamay. Halika dito, sabi ng malakas na boses. Ang dambuhalang espada ay iginuhit patungo sa isang bagay. Ang dambuhalang espada na si Lin Fang ay lumitaw sa isang madilim na kuweba. Nasa harap niya ang dalawang naglalakihang itim na mga mata. Isa itong sinaunang Phoenix Silhouette, marangal at marilag. Sa labas ng mundo, si Lange at ang iba pa ay nakikipaglaban pa rin sa mga itim na Phoenix. Nagulat si Lange, isang napakalaking itim na Phoenix ang lumitaw sa kanyang harapan. Parang Phoenix God. Ang mga itim na Phoenix sa paligid ay tila nakikig dito. Kailangan nating umalis ng mabilis hanggat maaari, may ilang itim na Phoenix Commander, sa tingin ko. Sigaw ni Lange, tumingin si Aomo sa malayo kung saan nawala si Lin Fang. Nasaan ang aking ama? Si Xiaoya ay mukhang labis na nag-aalala at naikuyom ang kanyang mga kamao. Si Lin Fang ay nawala. Umaasa siyang ayos lang siya. Hindi tayo pwedeng makipagsapalaran. Kailangang may gawin tayo, hindi rin pala kaibigan ng mga tao sa langit sa itaas. Sabi ni Lange, lumipat sa ibang direksyon. Lumitaw ang kidlat sa paligid niya. Ang mga mahihinang itim na anino ng Phoenix ay hindi makalapit sa kanya. Kung ginawa nila, agad silang nawasak. Galit na sigaw ni Aomo at kumain ng ilang itim na Phoenix sa isang kagat. Ama, Terena, umalis ka na, mas mahihirapan pa siya kung mananatili ka dito. Hindi mo siya matutulungan. Sigaw ni Lange, galit na sumigaw si Aomo. Hindi, tulungan mo akong alagaan si Ate Xiaoya, pupunta ako sa tatay ko, salamat. Sabi ni Aomo, iniwan si Xiaoya kay Lange. Nagulat si Lange, ngunit hinangaan niya ang determinasyon ni Aomo. Tumanggo siya at sinabing, sige, hayaan mo na ako. Inilagay ni Lange ang kanyang manggas sa paligid ni Xiaoya, at sinabi ni Aomo. Salamat. Umungo si Aomo at lumipad sa kailaliman ng lambak. Gamulong siya gamit ang kanyang mga kuko at ipinagpatuloy ang pagsira sa mga itim na anino ng Phoenix. Nakakabaliw na dragon. Tumingon si Lange at tumingin kay Aomo. Napakalaki ng valley. Ang umatake kay Lin Fang ay isang nakakatakot limaw. Parehong naramdaman ni Aomo at Lange ang kanyang lakas. Ito ay marahil ang kaluluwa ng isang hari ng Phoenix, isang pangkalahatang commander. Asar. Galit na sigaw ni Lange, nagluwa siya ng kidlat at sinira ang isang itim na Phoenix sa kanyang harapan, patuloy na lumilipad. Tumitaw ang mga asol na ilaw sa kanyang ikatlong mata at ang kidlat ay patuloy na nananalasa sa kanyang paligid. Sa kuweba, si Lin Fang ay nakaharap sa anino. May hugis pa siyang espada. Napakalakas ng lakas ng kaluluwa, naisip ni Lin Fang, humanga. Ang nakakatakot na anino ay nagsabi. Sa tingin mo ay makakaiwas ka sa mga pamamaraan ng aking Saint Emperor. Sa tingin mo, posible ba iyon? Kilalanin ang katapatan sa akin ngayon. Mas lalong nanlamig ang mga mata niya. Lumipad ang itim na Phoenix patungo sa napakalaking espada, sinusubukang sirain ito. Ang nakakatakot na sword chi ay umungol, ang espada ay tila kayang pumutol ng anuman. Ang mga itim na Phoenix sa paligid ay sumabog, at si Lin Fang ay sumigaw ng mapanghamon. Halika! Ang anino ng Phoenix ay naging mas kakaiba. Hindi na siya malabo nang lumitaw siya sa harap ni Lin Fang. Ang Phoenix na ito ay may maraming malalalim na mata. Kumunat ang noo niya at tinitigan si Lin Fang. Malamig niyang sinabi, nasaan tayo? Alam ni Lin Fang na ang nakakatakot na nilalang na iyon ay isang hibla ng kaluluwa ni Saint. Kahit wala siyang buong kapangyarihan bilang isang Saint Emperor, alam niyang hindi niya kayang labanan ang ganoong bagay. Hindi bababasa, hindi sa mundong ito. Aking mundo. Malamig na sagot ni Lin Fang.
Nag-condense siya ng lakas na nakapalibot sa kanila. Sa sarili niyang mundo, ang lakas ni Linfang ay mas malakas kaysa sa labas ng mundo. Ito ang kanyang mundo, siya ay isang Diyos dito. Hindi ako maaaring gumamit ng cosmic energies dito. Ang itim na phoenix ay namangha at napailing, nakatitig kay Linfang. Paano siya dadalhin ng isang cultivator na may mababang antas sa sarili niyang mundo? Kahit na ito ang mundo mo, sisipsipin ko pa rin ang lakas mo. Biglang sabi ni Black Phoenix. Ibinuka niya ang kanyang bibig. Nanlamig ang mukha ni Linfang. Ang maraming mga mata ng itim na phoenix ay naging mas maliwanag. Ang lalaking ito ay sumisipsip din ng mga itim na phoenix. Mamatay. Ikinaway ni Linfang ang kanyang mga kamay at nagpakawalan ng lakas ng Diyos, isang nakakatakot na espada na naglalaman ng lakas ng kamatayan na nakaguhit sa kalangitan. Pinalibutan ng kamatayan ang katawan ng kanyang kalaban. Lahat ng mata ng nakakatakot na itim na phoenix ay nakatitig sa kanya ng may nakakatakot na intensidad. Pasok ka, humihingi ng boses. Si Linfang ay napapalibutan ng isang madilim na lakas. Maraming matutulis na tuka ang dumaan patungo sa kanya. Tumayo si Linfang at nag-clone ng sarili. Lahat ng kanyang mga clone ay kumikislap patungo sa kanyang kalaban. Kasabay nito, ang lakas ng Diyos ay lumakas. Isang pares ng mga mata ang lumitaw sa tunay na katawan ni Linfang. Sinuntok niya ito sa harap niya. Ang kapangyarihan nito ay agad na nasira ang ilang tuka at pares ng mga mata. Hindi ka makakatakas. Milyon-milyong kuko ang gumalaw patungo kay Linfang. Naglabas si Linfang ng mga deployment lights para balutin ang kanyang katawan. Nakita niyang pinunit ng mga kuko ng itim na phoenix ang kurtina ng mga ilaw. Bilang kapalit, isang nakakatakot na hayop ang gumalaw patungo sa kanyang kalaban. Gusto niyang i-absorb ang Black Phoenix. Malamig na umungol si Linfang. Isang napakalaking palakol ang lumitaw sa itaas niya, at naging anino siya habang pinupuno ng chi ang hangin. Ang nagkalat na mga kaluluwa ng Phoenix ay nagkawatak-watak. Matapos makapasok sa mundo ni Linfang, wala na silang magagawa. Nasira ang kurtina ng mga ilaw, ang matutulis na tuka ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Mahusay na empty space technique. Sabi ni Linfang. Magulo ang paggalaw ng mga kalaban sa kanyang mundo. Nawala siya at muling nagpakita. Mayroong 9 na dragon sa paligid niya, lahat sila ay bamuka ang kanilang mga bibig at iginuhit ang lahat ng itim na phoenix. Ngunit sumimangot lang ang maitim na nilalang, kumbinsido na hindi na makakatagal si Linfang. Nasaan siya? Isip ni Linfang. Bumibilis ang tibok ng puso niya. Ang lahat ng mga pares ng mata ay tumingin pareho. Kahit na ang kanyang kalaban ay hindi maaaring gumamit ng cosmic energies doon, ito ay nagbago ng kaunti. Maa-absorb pa rin niya si Linfang kung gusto niya, pagkatapos ay nguyain siya at paghiwa-hiwalayin. 9 na salita. Sabi ni Linfang. Ang 9 na salita ng kanyang inkantasyon ay lumitaw at lumutang sa kanyang paligid. Ang nakakatakot na matatalas na espada ay lumitaw sa kanyang mga kamay. Isang itim na apoy ang gumalaw patungo sa kanyang kalaban. Inilabas din ni Linfang ang kanyang mga espada. Ang mga enerhiya ay patuloy na sumasabog at nagngangalit sa hangin. Mamatay. Ang dalawang espada ay naging usok ng kamatayan. Dumating si Linfang sa itaas ng kanyang kalaban at tinaga siya ng lakas ng espada. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng mga kamay ang agad na lumabas mula sa katawan ng kanyang kalaban at hinawakan siya. Gusto siyang i-immobilize ng Phoenix at i-absorb. Gaano kasakit. May impresyon si Linfang na siya ay pinuputol ng matalim na mga espada. Namutla ang mukha niya. Magiging bahagi ka na ng katawan ko. Malamig na sabi ng boses. Ang mga mata ni Linfang ay biglang napuno ng lakas ng hari ng demonyo. Lumitaw ang mga espada ng Holy Spirit sa paligid niya at pinaghiwa-hiwalay ang mga kamay na humawak sa kanya. Lalong naging matalas ang katawan ni Linfang. Nakatitig siya sa mga mata ng kalaban. Maraming itim na phoenix ang lumipat patungo sa kanya. Gayunpaman, ang lakas ng Diyos ni Linfang ay inalis ang lahat sa paligid niya. Ang God Sword ay hamarang sa bawat isa at lumitaw ang isang sinaunang landas, maaaring samantalahin ito ni Linfang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2329, nakaka-absorb. Nakatitig si Linfang sa mga mata ng kanyang kalaban. Mata ko ding nakatingin sa kanya ang kalaban. May impresyon si Linfang na ang kanyang mga mata ay pinuputol ng mga karayom at talim. Umikit siya at naglabas ng matinding lakas ng pagmumura. Isang napakalaking itim na kamay ang gumalaw patungo kay Linfang. Gayunpaman, si Linfang ay sumulong ng may matigas na kalooban, hindi siya nagpatinag. Kaya niyang putulin ang lahat ng itim na phoenix na pumipigil sa kanya sa pagsulong. Sa wakas ay dumating ang espada ni Linfang sa harap ng mga mata ng kanyang kaaway, na wala sa kanila. Nagsimulang magdugo ang mga mata na iyon. Paano ito posible? Si Linfang ay nagmura, medyo natigilan. Hindi kapani-paniwalang dami ng mga kamay ang nakapalibot sa kanya. May impresyon si Linfang na unti-unti siyang hinihigop sa katawan ng kanyang kaaway. Ang kanyang sigla at chi ay hinihigop ng dahan-dahan, unti-unti. Damdam niya na nanginginig ang kanyang kaluluwa. Hindi. Sigaw ni Linfang. Paano masisira ang kanyang kaluluwa sa sarili niyang mundo? Gayunpaman, kahit anong gawin niya, wala itong silbi, nanginginig ang kanyang kaluluwa, humihina at humihina ang kanyang chi. Ang lahat ng mga nilalang na iyon ay mga kaluluwang walang katawan sa Grave of Black Phoenix Valley, naisip ni Linfang.
Sa mundo ng kanyang espiritu, ang lakas ng kanyang Diyos ay umuungal ng may elemental na kapangyarihan. Ito ang aking mundo, ako ay isang Diyos dito. Paano kaya na-absorb ang lakas ko? Isip ni Lin Fang. Sinusubukan niyang itulak ang kanyang koneksyon sa sarili niyang mundo sa susunod na antas. Gumagamit din ako ng absorbing cosmic energies. Kaya kung kontrolin ang mundong iyon, kaya kung gawin ang mundong ito na maging isang nakakahumaling na mundo. Naisip ni Lin Fang. Ang kapaligiran ay tila umuusad sa pagkulog, nanginginig ng higit at mas marahas. Ginawa niyang sumisipsip ng lakas ang kanyang lakas sa mundo, ngunit patuloy na humihina ang kanyang chi. Gayunpaman, habang humihina ang kanyang chi, lalo siyang naging determinado. Iyon ang kanyang huling pag-asa. Kung natalo siya, mamamatay siya. Kinokontrol ko ang lakas ng lupa at langit, ng 10,000 bagay ng nilikha. Sino ang makaka-absorb sa akin? Akin ang mundong ito, naisip ni Lin Fang. Paulit-ulit niyang sinisigurado ang sarili, lalo siyang naging determinado. Ang kanyang kalooban ay maaaring palakasin ang kanyang mundo. Nasira ang ilang lakas. Ang isang kulungan ng sumisipsip ng lakas ay lumitaw sa paligid ng mga itim na phoenix. Kaagad, naging maingat ang dambuhalang itim na anino. Hindi, paano ito posible? Ano ang nangyayari? Malamig na sabi ng boses. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Absorb. Galit na sigaw ni Lin Fang. Isang nakakatakot na chi ang nagsimulang bumangon habang perpektong kontrolado niya ang kanyang mundo. Ang grupo ng mga itim na phoenix ay naging mas maliit at mas maliit habang hinihigop niya silang lahat. Isang nakakatakot na itim na puyo ng tubig ang lumitaw. Ang malaking itim na phoenix ay nawala sa vortex, at muling lumitaw si Lin Fang. Marahas na nanginginig ang kanyang chi. Anong delikado? Halos maabsorb na siya. Ang kanyang kaaway ay isang kaluluwa lamang, hindi isang Saint Emperor, ngunit maaari pa rin itong sumipsip sa kanya. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Pakiramdam niya ay lalo siyang konektado sa sarili niyang mundo, lumalakas din ang lakas ng kanyang Diyos. Ang kanyang kaluluwa ay sama-sama sa kanyang sariling mundo ng higit pa sa bawat araw. Kung naging malakas siya sa sarili niyang mundo, naging mas malakas din siya sa outside world. Kung balang araw ay magagamit niya ang kanyang lakas ng Diyos para kontrolin din ang labas ng mundo, ito ay kamangha-mangha. Umupo si Lin Fang na naka-cross-legged at ang kanyang chi ay unti-unting naging kalmado muli. Gumamit siya ng maraming enerhiya para makuha ang nakakatakot na nilalang. Lumipas ang oras. Ganap na inisip ni Lin Fang ang nilalang at pagkatapos ay ginamit ang Celestial Evolution Holy Scriptures upang baguhin ang lakas na iyon. Naramdaman niya ang saligang lakas ng isa pang Saint Emperor sa ganitong paraan. Inactivate ni Lin Fang ang Celestial Evolution Holy Scriptures. Ang kanyang kamalayan ay naglalaman ng lahat ng uri ng lakas. Ang iba't ibang uri ng lakas ay unti-unting naging kanya. Isa lang ang nasa isip ni Lin Fang. Maging mas malakas. Si Lin Fang ay nasa sarili niyang mundo at nakalimutan ang oras. Sa labas ng mundo, si Lin Fang ay inilibing sa kuweba. Naroon si Aomo at pinrotektahan ang kuweba. Isang napakalaking makajos na dragon ang nasa tabi ni Lin Fang. Walang makalapit sa kuweba. Siya ay dumudugo, makajos na dugo ng dragon, ngunit siya ay mukhang alerto at malamig niyang pinapanood ang mga itim na phoenix. Sa paligid ng Aomo, maraming nawasak na itim na anino ng phoenix. Ang mga phoenix na iyon ay halos magmukhang totoo, na parabang nagkaroon sila ng mga tunay na katawan. Maraming itim na phoenix ang nakatitig kay Aomo, gustong sirain siya. Isang itim na phoenix ang sumigaw sa poot, at si Aomo ay umungal pabalik. Malamang na nakikipaglaban pa rin si Lin Fang sa sarili niyang mundo. Hindi niya hahayaang atakehin ng sino man ang tunay na katawan ni Lin Fang. Marami pa ring mga cultivator sa kalangitan sa itaas ng lambak, na nakatingin sa ibaba. Isang matandang lalaki ang nagsabi. Ang demonyong dragon ay nakakagulat na nakipagsapalaran dahil sa isang tao. Iyon ay kakaiba. Sa kasamaang palad, nagpasya siyang pumunta sa ipinagbabawal na teritoryo ng Black Phoenix Clan, at siya ay mamamatay. Brother, hindi pa siya lumalabas. Baka aksidente ang nangyari. Maraming mga ninuno sa lambak. Malamang na-absorb na nila siya. Malamig na singhot ng matanda. Sa labas ng Black Phoenix Clan, ilang tao ang lumitaw, kasama sina Lange at Xiaoya. Brother Lange, bilisan natin, nag-aalala ako para sa kapatid ko. Sabi ni Xiaoya, labis siyang nag-aalala, kaya humingi siya ng tulong kay Lange. Alam ni Lange na hindi niya magagawa ng mag-isa laban sa Black Phoenix Clan. Ngunit sa mga araw na ito, parami ang mga taong nagkaroon ng kasunduan kay Mo Shanzi ang lumitaw doon. Nalungkot si Lange para kay Xiaoya, kaya humingi siya ng tulong sa ilang tao. May 6 na tao sa kabuuan. Lange, Hua Chenyu, Shi Lianshan, Xiaoya, at 2 iba pa. Ang isa ay mataba, napakataba, at ang huli ay isang napakagandang babae na mukhang maamo at mahinahon. Pagdating nila sa teritoryo ng Black Phoenix Clan, ilang miyembro ng clan ang bumangon sa hangin at nagsabi. Sino ka, Asar? Galit na sigaw ni Shi Lianshan, na nagpatuloy sa paglalakad. Napangiwi ang mga miyembro ng Black Phoenix Clan. May mga taong nang ahas ng mayabang sa kanilang teritoryo. Sila ay mukhang napakalakas, bagaman. Ito ang Black Phoenix Clan dito. Malamig na sabi ng isang cultivator.
Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang nakakasilaw na mga kidlat at isa sa mga miyembro ng Black Phoenix Clan ang sumabog at nawala. Ang iba ay sumirit lahat at inilabas ang kanilang chi. Asar ka, gago. Sigaw ni Chinshan. Naglabas siya ng isang kahoy na patpat at inatake ang karamihan, ang hangin ay sumasabog sa lakas ng kanyang pag-atake. Ilang miyembro ng Black Phoenix Clan ang nagkawatak-watak at namatay. Bumangon ang bestial chi. Gayunpaman, ang grupo ng anim ay nagpatuloy sa pagsulong, na parang walang makakapidyo sa kanila. Niyanig ng kulog ang lupa at langit. Ang mga tao mula sa Black Phoenix Clan ay nagkaroon ng impresyon na ang kanilang angkan ay mawawasak. Umulan pa ng dugo ng sunod-sunod na pinatay ang kanilang mga miyembro sa langit. Biglang kinilabutan ang mga mahihinang miyembro ng angkan. 6 na tao ang dumating para patayin ang kanilang mga miyembro. Napakayabang. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 2330, paglaban sa Black Phoenix Clan. Nagpatuloy sina Lange, Qi Lianshan, at ang iba pa. Napakalakas nila. Bukod sa mga Saint Emperor, sino ang maaaring makipagkompetensya sa gayong mga tao? Ang mga Saint Emperor ay bihirang kasama sa masa kaya mas kakaunti pa ang kanilang mga kaaway. Lalong nakakatakot ng magkapit kamay ang mga tulad nila. Iyon ang dahilan kung bakit nang ahas silang pumunta sa Supreme Ancient Pit of Hell ng magkasama, nang hindi humihingi ng tulong sa mga Saint Emperor. Ang mga taong iyon ay mapagmataas at mayabang dahil sila ay kwalipikadong maging ganoon. Bukod kay Xiaoya, ang 5 iba pa ay hindi maaaring talunin ng sinuman, ngunit ang mga Saint Emperor. Madali nilang sirain ang sinumang hindi isang Saint Emperor, at mabilis na makakapatay ng milyon-milyong tao. Parami ng parami ang malalakas na cultivator ng Black Phoenix Clan ang lumitaw. Gayunpaman, mabilis nilang napagtanto na gaano man kalakas ang mga cultivator na ipinadala nila, mas malakas pa rin ang kanilang mga kaaway. Bukod kay Xiaoya, lahat ng iba ay sobrang nakakatakot, lalo na kapag sila ay magkasama. Napakabilis, dumating ang 6 malapit sa lambak. Nakita ng maraming malalakas na cultivator ang pagdating nila. Natulala sila, lalo na ang matanda, na malamig na nakatingin sa kanila. Napakalakas ng mga taong ito. Sinira ng elder ang ilang mga bagay at lumipat patungo sa grupo ng 6, sumisigaw. Sino ang manggahas na pumatay ng mga tao mula sa Black Phoenix Clan? Mga taong gustong makipag-ayos ng mga account sa iyo. Malamig na sigaw ni Lange. Lumitaw ang kidlat sa langit at bumaba. Ang Black Phoenix Clan folk ay natakot. Ilang mas mahihinang tao ang namatay kaagad. Si Lange ay isang cultivator mula sa Thunder Shrine. Ang kanyang lakas ng kidlat ay nakakatakot at agresibo, at gustong-gusto niyang gamitin ito. Naunawaan din niya ang Celestial Thunder daw sa pinakamataas na antas nito. Mamatay. Lumipad pasulong si Lange, naligo sa kidlat. Para siyang nakakatakot na Thunder God. Milyon-milyong kidlat ang umihip sa lahat ng direksyon. Ang isa pang batch ng Phoenix ay agad na namatay. Ang mga miyembro ng Black Phoenix Clan ay may napakapangit na ekspresyon maximum level daw. Nakakatakot ang mga taong ito. Nagulat ang matanda. Saan nanggaling ang mga taong ito? Sunod-sunod na pinatay ng 5 tao ang mga miyembro ng Black Phoenix Clan. Galit na sumigaw ang elder. Ang ating dakilang elder ay isang Saint Emperor. Gusto mo na bang mamatay? Saint Emperor. Malamig na sigaw ni Lange. Ang Black Phoenix Animal District ay hindi malakas. Kaya ka napadpad dito, sa labas ng Supreme Ancient Pit of Hell. Kawawa ka naman. Hindi ka man lang makakuha ng mas magandang lugar. Napakahina mo. Hindi man lang nararamdaman ng mga tao na sirain ka, kahit na kaya nila. Ang iyong pinakamalakas na cultivator ay kalahating Saint Emperor. Sumimangot ang elder ng Black Phoenix Clan at malamig na sinabi. Kahit half-saint lang siya, madali kanyang mapapatay, mga maliliit na insekto ka sa paningin niya. Ganoon ba? Tingnan natin, handa kaming hamanin ang kalahating Saint Emperor. Galit na sabi ni Qi Lianshan. Sumabog ang hangin sa paligid niya sa sinabi niya. Ikaw, kung gaano kawalan Jia. Sigaw ng elder ng Black Phoenix Clan. Napakawalan Jia ng mga taong iyon na dumating at patayin sila. Gayunpaman, kahit na siya ay malakas, siya ay nag-iisa, at hindi niya kayang labanan ang mga cultivator sa tuktok ng Shengdi Layer. Marami silang Saint Emperor sa clan, pero mas mahina sila kaysa sa 5 taong ito dahil hindi pa umabot sa maximum level ang kanilang daw. Ang mga Saint Emperors na ang daw ay umabot na sa pinakamataas na antas nito ay mas malakas. Mas kaunti ang mga Saint Emperors na may daw sa pinakamataas na antas kaysa sa mga Saint Emperor sa mundo. Ngunit ngayon, may iilan na magkasamang lumitaw dito, sa teritoryo ng Black Phoenix Animal District. Bastos. Ano ngayon? Sabi ni Lange, malamig na sinabi ng elder. Ikaw ay mula sa Imperial Court ng Continent of the Nine Clouds, gusto mong pumunta sa Supreme Ancient Pit of Hell. Bakit ka nagpunta dito? Ikaw ay isang grupo ng mga masasamang bastard. Kinamumuhian ka namin. Malamig na sambit ni Lange. Inilabas nilang lahat ang kanilang kapangyarihan sa daw. Ang hangin ay nagsimulang lumakas ng may lakas. Pagkaraan ng maikling panahon, ang matanda ang huling natitira. Ang iba pang miyembro ng Black Phoenix Clan ay patay na lahat. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. Napakabilis, ang matanda ay napalibutan ng 5 cultivator, at nanginginig. Sa wakas ay naunawaan na niya kung ano ang ibig sabihin ng takot.
Nakakatakot ang mga dawil ng 5 taong iyon. Sila ay nabubuhay na mga makinang pangpatay. Sa wakas, isang malakas na aura ang nagsimulang mapuno ang hangin. Naglalaman ito ng kapangyarihan ni Saint. Kasabay nito, lumitaw ang ilang mas mahihinang mga thread ng chi, na kabilang pa rin sa Shengdi layer. Narito ang aming Saint Emperor, at hindi ka tumitigil. Baliw na sigaw ng matanda. Mamatay. Single ni Lange, ang kapangyarihan ng daw ng 5 tao ay lumipat patungo sa kanya. Napasigaw siya at namatay, hindi man lang siya nakahawak hanggang sa dumating ang Saint Emperor. 3 nakakatakot na phoenix ang dumating at mainit na pinandilatan si Lange at ang iba pa. Lahat kayo gustong mamatay. Sabi ng pinakamalakas na phoenix. Matalim ang kanyang mga mata na parang mga talim. Sa libingan ng Black Phoenix Valley, nandoon pa rin si Aomo, nakikipaglaban sa mga anino ng phoenix na parang wala nang kinalaman sa kanya ang labas ng mundo. Dumudugo pa rin si Aomo, maraming kaliskis ang natanggal sa kanyang balat. Nasusunog ang mga sugat. Tatay, tahan na, mananalo ka. Nandito ako para protektahan ka. Sigaw ni Aomo, pasulyap-sulyap sa paligid. Tumayo ang mga anino ng itim na phoenix. Lumabas ang chi mula sa kuweba. Ito ay dapat na chi ng kanyang ama. Lumipas ang ilang araw, malamang nanalo na siya. Kung hindi ito ang chi ng kanyang ama, kung gayon ito ay. Bata, salamat sa iyong pagsusumikap. Sabi ng isang pamilyar na boses. Hindi mapigilan ni Aomo na gamaan ang pakiramdam. Ang mga luha ay lumitaw sa kanyang mga mata. Nanalo ang kanyang ama. Nagsimulang gamulong si Thunder. Bumagsak si Aomo mula sa langit at bumagsak sa lupa, ngunit nakadilat pa rin ang kanyang mga mata. Mukha siyang determinado. Dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata at naging maliit na dragon. Nakalaya si Linfeng mula sa kuweba na gumuho at kumislap sa tabi ni Aomo. Yumuko siya at ipinatong ang kamay sa katawan ni Aomo, nagpakawala ng lakas sa buhay at tinulungang makabangon si Aomo. Kumislap ang mga mata ni Aomo, binuksan niya ito, nakangiti habang sumisigaw. Tatay. Bata, kailangan mong magpahinga. Tumiti si Linfeng. Nawala ang katawan ni Aomo. Itinaas ni Linfeng ang kanyang ulo at naglabas ng lakas ng Diyos. Naging itim ang kanyang mga mata. Naglabas siya ng lakas ng demonyo para palibutan ang mga patay na itim na phoenix. Pagkatapos noon, bumangon siya sa hangin. Iniunat niya ang kanyang kamay at hinigop ang mga patay na itim na phoenix. Napakabilis, walang patay na itim na phoenix na natitira. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-angat hangin. Maraming itim na phoenix shade ang lumipat patungo sa kanya, ngunit sinira niya silang lahat. Nakuha na ni Linfeng ang pinakamatandang itim na phoenix. Kahit na halos walang katapusang bilang ng mga itim na phoenix sa lambak, nang kailangan niyang umalis, walang makakapidyo sa kanya. Kung sinubukan nila, sila ay namatay ng lubusan. Napakabilis, lumitaw si Linfeng sa labas ng lambak at nakita ang karamihan. Lange, Hua Chenyu, at ang iba pa. Si Linfeng ay mukhang natulala. Brother. Sigaw ni Xiaoya, tumiti si Linfeng sa kanya. Si Lange at ang iba ay nakikipaglaban sa ilang nakakatakot na itim na phoenix. Naroon din si Xiaoya. Pinrotektahan nila siya, at bumalik para iligtas siya. Bihira ang mga ganyang tao. Xiaoya, sabi ni Linfeng, mabilis na lumalapit sa kanya na parang kidlat. Gusto siyang pigilan ng ilang itim na phoenix, ngunit agad niyang pinatay ang mga ito, hindi nila nakayanan ng isang pag-atake. Namatay silang lahat at nahulog mula sa langit.